ang atong topic for the day. Okay, Sir si Kapdoy. Karong buntag mo gi itong pag-ari, no? Naka-witness ta sa parade niya ang nakakuha na tog atensyon ang iyang tema. Kay bawo ka ba sa iyang tema, Sir Peter? Save the earth, save our country, and may plant vegetables and trees. Oh, so muna Sir Boy ang niya ganiha niya murag matawag to nato nga athletic parade. Ang chair dance competition, no? Karong alas 2 mga igala. Og pud atong pagahisgutan mao ang distribution or releases sa calamity fund. Mao man among gi-discuss ni Sir Boy Espina. Kay do naman siya nakuha nga inunta information about the calamity fund. Kay gihugon-hugon na magyud unta ni Permino, daghan ng mga schedules na kini murag ma-release na gini mga higala. Pero ang kini nga issue o kini nga topic nga paghisgutan, hisgutan kini sa atong pinangga nga radyo natin manager, proprietor mao si Boy Espina, usab pagka-awardee sa radio communication. Siya ang awardee sa atong pasidungog sa radio communication field, sa radio communication si Boy Espina. Siya karon ang atong Kukulo Cabildo, makahatag siya mga information about the calamity fund for intended for release unya dinhi sa atong lungsod sa Madridijos ug uban pa nga munisipalidad dinhi sa North District katong inunta na langan-langan og gamay, no? Basta pabuton yung mga higala, labi na katong mga beneficiaries, aron doon na kamo exact date or information about the distribution or the releases of the calamity fund. O exact amount, no? Ang paghisgot ani mao si Mr. Boy Espina. Og Kapdoy, unsa pa to imo nga topic, Sir Kapdoy? O sir, usa na sa imong gisgutan kanang usa ni sa atong mamahimong topic karon. Kining balita nga migawas niya atong miaging adlaw kini sa pinagi sa Freeman kining Binhor Green Turnover 1.9 billion aid to DSWD for Yolanda victims. So karon atong paabuton ang atong station manager si Mr. Boy Espina nga usa siya sa mo bat-bat nini usa sining atong topic karon kining kabahin kining dugay na kaayo natong gipaabot nga emergency shelter assistance nga manghinaota nga mugawas na gyud nini ana gyud sa newspaper migawas na sa newspaper nga duna na ikwarta nga gipasod uning amounting 1.9 billion pesos para sa Northern Cebu. Atong usbon 1.9 billion para ni adtong Yolanda victims dinhi sa Port District of Cebu Province. Okay mga higala, matud pa sa informasyon, kining releases no sa og maong amount involved, aduna kini mura og figure nga kinahanglan gayud. Sir Boy, good noon. Sir Boy. Oo. Naminaw ka? Oo, naminaw na. Okay na. Oo. Sige daw, ikaw na. Kumusta ka mo dira, Peter? Dodoy, o ang ato dira mga kababayan sa isla sa Bantayan. Mura dugay-dugay na ta nga na-absent aning programa nato kitang tulo. Karon murag na may dako o importante kaayo nga issue o concern nga apektado ang mga tao sa isla. Muni nga ato silang pahibawon tungod aning atong programa nga Sayri ang Katawhan or Still the People sa English pa. Mura magdugay-dugay na tawa magka
himo ani nga programa diha tungod kay wa man dako kita nga isyu nga kinahanglan nga ipahibalo sa ila. Kini karon murag klaro naman murag hingpit na masadang ato impormasyon o mga facts bahin ani nga issue and concern bahin aning emergency shelter assistance nga gihatag sa DSWD Departamento sa Gobyerno. Morning ato silang kaybaon, Peter. Kwan man po survey sa Freeman, na-publish sa Freeman nga ang gi-turnover ni Congressman Salimbangon is 1.9 billion. Intended for North District, dire lang yun sa North District survey. So it's here to 1.9 billion na matuman itong gingon nga ang Madridihos alone is 65 or 100. Ano sa kayo mong figure yatag kagabi? Kuani no mauni ang klaro nga ato hibaw-an no. Adtong Miyerkules pagawas o ang mantalaan sa syudad sa Subo kining Sunstar nag-publish sila na naanak di-distribute na daw sa DSWD ang kwarta ang kining emergency shelter assistance sa mga biktima sa Yolanda diha sa isla no. Pero Sunstar lang ang pagawas pag-una adto pagpahibalo sa mga katauhan. Wa makakuha adto nga istorya ang Freeman ug ang Cebu Daily News. Domingo lang o Sabado ba to nagpagawas sa ilahang mantalaan ang Freeman nga nagpahibalo nga wala pa di ay kana mahatag sa nagkalain-lain NGOs sa DSWD. Lain sad ang ila diring version sa Freeman. Insakto niya ang version sa Freeman, although bisan pag-uwahi sila sa pagpahibalo sa mga tao, murag insakto ang ilang mga informasyon. Kay ato naman ning naklaro nga kining kwarta nga ako lang bisan pa sa 4th District o ang distrito ni kanhi Governor Gwen kining sa apelyido ni Gwen Garcia Garcia no, duha ka distrito naay apil sa distrito ni Gwen Garcia ang naapil pagasag, pero ang pinakadako ang pinakadako nga porsyon sa 2 billion diri gini sa 4th District sa ato diin na apil ang isla. Pero ako lang istoryahan, Peter o Dodoy, ang atong isla kay maoram na ang concern ato correct. Sa Bantayan din ang Madridejos, Bantayan o Santa Fe maoy naa diha. So sa information sir boy, ang Bantayan sa duwa man makadawat sa ilang calamity fund. Wa pa may nakadawat ani Peter sa Northern Cebu. Ang lawis para man ang nakadawat atong usa tong buwan ng katong naa sila gihatag sa mayor's office na 5,000 and 10,000 sa total og partial nga damage. So kini karon mao na ni siya ang ikaduha nga installment nga ihatag diha, particular sa lawis no. Ang migawa aning i-round off ang total amount na kolobrahonon sa munisipyo sa Lawis dito sa DSWD is 125 million pesos. Sabi pa na, Sir Boy, sabi pa na, di ba doon may classification partially o totally damaged? Doon na may laing interpretation ni mo sa to, murag doon na correction. Mao lagi na. Ang ako lang unahon aron mahibaw sila og pilay kantidad na dawatonon sa lungsod sa Madridejos dito sa DSWD. Kining 125 million pesos. 125 million pesos. Ang sa Bantayan 375 million
pesos ang bantayan. So dako ang bantayan kay daghan man ka isla dito na apektuhan atong Yolanda nga panimalay nga nangaguba. Unya wa pasad sila maparsyale. Kita na parsyalan naman kita siguro mga 65 million siguro katong nga gipanghatag Katong no 10,000 no? 10,000 o 5,000 doon na partial nga nahatag Oo. diri sa Madrid Dios. So ang ikatulo ang Santa Fe ang ang inughatag sa Santa Fe kining 95 million no. So balikon ko ang Lawis 125 million, ang Bantayan 375 o ang Santa Fe 95 million pesos. So ang dako karon nga pangutana sa nominee ipanghatag. Correct. Okay? Oo. No? Kay og wa lang og unta ang tanan nga mga tao di sa isla kay makaingon ta nga makasiling kita nga tanan kay apektado man ang tanan in one way or the other. May mga kuba manggayod sa mga panimalay sa imong gipuy-an, no? Atong Yolanda igo mga kita dira. So amoy na siya nga naghuwat ining mga tao o kay tuig na makapin lang nakatuig mo sa nakatuig tulo ka buwan 15 na ka buwan ang bilang ay sukad 15 o 14 na ka buwan sukad gibagyo kita sa Yolanda diya wa pa mo ginadawa ang Santa Fe o Bantayan. Ang Lawis na ay partial nga nadawat, no? Pero ang nakadaot lang kay wa ang ato dihang munisipyo, ang ato dihang mayor nakadungog man sa taan kay nagkada pista diha sa barangay ug tuwa siya nga bisita. Iya man ko diskurso nga naanay madawat ang mga tao sa ilahang gighulat-hulat nga shelter assistance, emergency shelter assistance. Muna nga ang mga tao nagsige og daghan damo na tayo mga tao nga nagpaabot sina nga kwarta kay bisa ka sa nga barangay sige masan isgot siya na masad ang istorya na naanay moabot naanay dawatonon ang mga tao naghuwat. Excuse me, Sir Boy. Si Dodoy ni Sir Boy. Excuse me, Sir Boy. Yeah. Si Dodoy ni Sir Boy. Kaya, base diri sa pamantalaan, Sir Boy, na matud pa ni DSWD-7 Director Mercedita Habagat, nga giingon nga ang maong kwarta, ang maong chiki, Sir Boy, pwede na by respective municipality nga ilan nang makuha karong si Manaha. So, karong si Manaha. O ilan nang makuha ang maong chiki, kung mag-isgot kung sa klaro na gyud kaayo nga karong si Manaha makuha nila ang chiki niya mag-isgot kadali unsa man nga newspaper ang imong gibasihan sa imong istorya karon imong gisgot karon. The Freeman, Sir Boy, The Freeman. Ha? The Freeman. Unsang adlaw? Ni atong miaging adlaw, January 31. Mao na siya pinaka-bag-o nga balita. Mao ni pinaka-bag-o. So, expected na gyud na gani sa masagingon nimo ang Bantayan mo'y pinakadako og pahat makaingon tang pinakadako si Lagshire 425 million. Ang Madre Dios it was 125 million. Ang Daan Bantayan to ang 425 million Daan Bantayan, lungsod sa Daan Bantayan 365 million para sa Bantayan. Niya ang Bugo is 283 million. Ato na lang kuan doy, ilimit na lang ang ato istoryahay sa tulo na lang kalungsod diha sa isla. Dili na lang sa kay para maano ta, maklaro gid nato ba. Ang lungsod sa Santa Fe is 99 million. Apan doon na sila ay lain nga 95 million from the funds. Unsa man ibot pa sa kutan sa lungsod sa Santa Fe. Kana siya doy, wa pa didtoy mayor nga nakakuha nga nakakubra mangadto pa na sila dito sa syudad. Si Manaha. Ila pa nang paunon dito sa DSWD. So
ang proseso ana ikuha nila dito kung sa kadlawan nila makuha, ma-release nila ila o na i-deposito ang kanang cheque unya maghuwat pa nag mga duha o tulo ka adlaw para clearing sa bangko. Sa clearing, Sir Boy. Oh, mao pa sila maka-withdraw sa kantidad sa ng total amount. Inig ka clear na sa bangko. Pananglitan og nang tuwa sila karon sa syudad og nanugbong sila sa syudad karong adlaw, no? Ang pinakadugay ana nga ila ma-withdraw kanang kwartaha, ang baong kwartaha. Biyernes ila na diha madala diha sa isla ang kanang kwartaha. Karong Biyernes, pwede. Karong Biyernes. Oo. Oh. Naa naman ang cheque. So, Kada lungsod na ano na. Sunod semana pinaka klaro na gyud na nga expected na gyud nato nga madawat sa atong mga kaigsunan nga dugay na nagpaabot. Oo. Pinakadugay na ng sunod semana. Nga po ang estimate Boy, Peter, karong bir og ila na i-release yun, gihatag nila sa mga tao, na ila na nang mahatag og ugiha unsa sila kapugi pag kuha guidelines sa DSWD kay murag mauni ang problema, may problema ni dako Doy Peter kay ang akong nahibaw-an nga katong listahan sa primero nga gipanghatag sa 5,000 o 10,000 murag dili to masunod kay may kaugalingon nga guidelines ang DSWD sa pagpanghatag aning kwartaha karon sa pulo ka lungsod. Ang maubitaw ni nga na ako'y gitawgan nga ako mga kaila unta before aning atong istoryahay karon kaingon ako og makakuha ko og dali og mga idea sa guidelines sa DSWD kay ang muhatag ra bagid ani mga kwartaha ang mayor sa pulo ka lungsod. Sila gid mismo ang muhatag aning nga kwarta. Sila magbuot og kinsay tagaan o kinsay dili tagaan. Unya, i-validate ka na sa DSWD ang mga listahan nga sa mga tao nga ilang tagaan. Lain pa aning problema ani sa dugang guidelines nga ako nahibaw-an ang mga maestro o maestra o mga government ng mga employees ka nagtrabaho sa munisipyo o nagkalain-lain nga agency diya sa isla o naa magani dugang nga mga agency nga national agency nga naa diha og kining mga pulis og nagsweldo na sila og 15,000 ang buwan up no og 15,000 pa doon sa taas ang ilang sweldo bisag naguba ang ilang balay dili na sila kahatagan aning emergency shelter assistance. Mauna ang usa sa guidelines nga naa sa DSWD. Peter, Doy? Ang finality ba sa one date of distribution, dili man siguro kita makahatag og exact date kay naaman na sa LGU kayo. Kay og muhatag na confusion niya ba? What if mayon tag karong Miyerkules o Webes Bernes unya di ay dili mahatag anang adlaw. So at least do na tay information dito sa LGU yun sa exact date or exact day aron gyud di ma-confuse ang mga beneficiaries labi na kadto nakapaminaw sa atong programa. Siguro naman Peter Doy, sara nga mga oras ara na ilalistahan tungod kay ara namin na nahibaw naman na sila last week pa, nahibaw na sila nga ara na ang kwarta sa DSWD kinughatag para sa lawis pananglitan, no? Siguro na sila ilan na nang gitanaw, ilan na nang himo ang listahan diya sa lawis o kinsay ilang tagaan sa maong nga kwarta, kinsay tagaan nila og 10,000, kinsay tagaan nila og 30,000 kay ang amount nagbari ang amount gikan sa 10,000 padung sa 30,000 ang ilang ihatag kada beneficiaries o kinsa ni nagubaan sa balay, no? Ikaw ba, Sir Boy, wala kagay knowledge kung pilay amount gid mahatag? Ang gikan sa 10,000 padung sa 30,000 ang kantidad ka ilang ihatag. Pero depende lagi na sa guidelines gyapon sa balik sa DSWD kay wala mo sila nga guidelines kinsay tagaan og 10,000, kinsay tagaan og 30,000. It's not from LGU kung ang guidelines nga gihatag sa DSWD, so decision na sa DSWD not LGU. Tama ka diya.
kay ibalik di mana sa DSWD kinsay tagaan sa mayor gali nga mga tao ano na pero depende lang na sila sa diha sabot-sabot sila pero basta na ay kaugalingon nga guidelines ang DSWD karon mao na nga kanya-kanya og bantay kamo diha no o sino ang tagaan o para ba nga fair ang para ba nga insakto fair ang pagpanghatag sa maong assistance kay kini ra ba unta nga kwarta ang istorya ning kwarta kining 2 billion dunay istorya kini nga kwarta kaning 2 billion nga gihatag sa kan Congresswoman Gwen Garcia o kang Congressman sa Limbangon no kining kwarta nga 2 billion sobra ni sa DSW last year nga kwarta. Wa mahatag sa mga beneficiaries. Sa ato pa, extra ni excess. Sobra niya nga kwarta. Unta, kining kwarta ha, inugbalik unta niya sa National Treasury sa kaban sa Pilipinas, dire sa Manila. Ibalik unta niya sa National Treasury. Maayo gani kay na tungod sa pagladi ni Congressman sa Limbangon o ni Congresswoman Gwen Garcia, mauni nga na-convince si Dinky Suliman, sekretary sa DSWD, nga ihatag ni sa Northern Cebu o dito sa South sa Cebu diin ang distrito ni Gwen Garcia, maoy siya ay congresswoman dito. So, mauni siya nga, imbes nga ibalik ni sa kaban sa gobyerno dito sa Manila, misugot si Dinko Suliman nga ihatag lang niya sa nabiktima sa Yolanda sa Northern Cebu o Southern Cebu. So, mauni siya nga naana diha sa DSWD, naka-earmark na inughatag sa pila ni kalungsod nga sa apil sa 4th District o kining distrito ni Gwen Garcia. Sir Boy, si Dodoy ni Sir Boy. Oo. Kana naghisgot man kag dunay kausaban, dunay guidelines nga gipagawas ang DSWD. Nagpasabot ni Sir Boy nga kung maghisgot tag data, dunay kausaban ang atong data sa pagkakaron. So, pwede nga mao na ilang himuon nga rason kung malangay man gani ang distribution ng emergency shelter assistance. Pwede sad. Ugwa pa human diha. May kausaban din Sir Boy. Oo. Ikaw dako kayo na kausaban. Depende na og unsa sila ka-object diha sa munisipyo sa pag-gather sa pagkuha na nila ng mga information o mga data o kinsa gyud katoy nagubaan o balay o partial ba o damage ba kay libog ra ba kayo kaning iyang ang nabasahan ako sa kang congressman sa Limbangon, libog ra ba kayo ang pagbasihan doy sa kining 10,000 og 30,000 bisan kung kasabot no kay giingon niya nga ang kaning tagaan og 10,000 kadtong balay nga na-destroyed no kining giingon niya nga destroyed dwellings no mao tagaan og 10,000 ang tagaan og 30,000 kining damage nga houses. Unsa may dwellings ug houses nga pareho ra man na. Unya unsa man ang destroyed og damage mao ra man nga banana. Mao lang asa ko anong ang akong utok ba linguling usad ko unsa man nga guideline. Destroyed kana ba sa boy, kung mag-isgot tag guidelines na gipagawa sa DSWD, murabag ang atong pangutana manggod sa boy, murag nga nawala na ta sa atong tumong nga karapat dapat lang mudawat og assistance ang atong makaigsuonan nga nabiktima sa bagyo. Murag nawala na ta na kung atong doon na tay guidelines ni gawas porque kay pulis ka, usa ka maestra. Kay gani kung atong basihan ang mga criteria sa mga NGOs nga mianhi sa atong isla para paghatag og mga ayuda, suporta natong nabiktima sa bagyo, wa sila magmatter Sir Boy kung pilay imong income, milyonaryo ba ka na kabay anak ngadto sa abroad as well as nabagyuhan ka mo ni pinakatumong unta
Nga, so kining nigawas karon nga dunay guidelines. So maisip na to nga dili ba apektado katong mga maestra? Dili ba apektado katong mga pulis, katong mga empleyado? Sufficiente ba ang ilang sweldo nga para ikapabarog balik sa ilang mga balay? So mo na Sir Boy siguro mo ni siguro dili pod siguro mudawat lang nga porke kay may guidelines migawas nga wala na tay kining ato makaigsunang mga gihintungdan nga police kanang mga teacher kanang mga municipal employee government employees nato nga mo sweldo o mulabaw sa 15,000. Ano na Sir Boy ang ato nga kung ato ganing itandi mo ni nga ang mga NGO nga nakatagamtam nakadawat yun og mga assistance kining ato makaigsunan bisag maestra na siya at least nga na kay ang kuan nato diri nga kitang tanan na bagyuhan wa tay extension may do na ba extension katong bagyo do na ba kuan nato pag ka maestra ka dili ka mabagyuhan dili ka maguban ug sa to pa do na ba sa ilang gidawat nga suhol sa atong gobyerno sarang ba og mabagyuhan ka karon matotally damage ba makabangon ka babalik sa imong balay amo ni pangutana. Excuse niyo duha Sir Boy si Kap Dodoy. Pero excuse Sir Boy. Og mo na inyong gipanghisgutan o gana inyong gipangisgutan ako mismo as an example last katong pagpanghatag og partial og totally damaged katong partial nga gihatag before the system of 5 ang ako manggani ngalan na bura manggani na erase for what particular reason mo nang ang gitawag dito sa regional office unya ang mohatag yung data nga matuod ka nga beneficiaries or what ang DSW. Ang nagbutang sa ako ngalan sa DSW, nag-recommend ang listing submit dito sa munisipyo or sa LGU. Ang nag-submit katong barangay captain namo si Captain Telma Compra. Pag-abot na dito, I have my number already. Gisultian man ko, uy, imong ngalan wa diha, gibura. Wa ko tawga nga gisplika na oy kuniho. Way labot imong ngalan kay unsa ba unsay rason wa. Puro lang puro lang istorya nga mao na makadto nga dili diretsyon ang concern nga ikaw wa ma-appeal kay because of that particular reason. Wa man. Man ang usasad nas akong question up to this time. Akong questioning good. Tubagon ko kamunduha. Unahon ko si Dudoy. Ang nakukuha ko sa punto ni Mudoy pero huna-una adoy nga katong imong istorya nga mga nagkalain-lain diha ang mga NGO nga nanghatag diha og mga hinabang nanghatag diha og mga materyales og unsa pa gipanghatag diha sa mga biktima sa Yolanda dili private NGOs na sila doy no dili na sila mga politics oriented no so ang ila na hatag gid na sila hatag kay ila na social responsibilities sa ila organisasyon o sa ila kompanya o nagrepresentar magana sila kompanya sa pagpanghatag nila diha sa kuan. So wa na dihay gitawag nga mga rason behind sa ilang pagpanghatag. Purely panghatag lang gid ang ila kay tungod lagi kay NGO sila, non-government organisasyon sila. Now, karon ikumpara nimo sa kaning ihatag nato, kaning ihatag karon sa DSWD. Tuna na intawoy mga political consideration kanang pagpanghatag ana. So, ining akong gibuhis na parte sa guidelines sa DSWD, ako lang ni gi-re-echo, ako lang ni gi-rebroadcast ang gisulti na mismo ni Mayor Chris Escario sa Bantay kay naglibog siya karon sa Bantayan og unsaon niya pag istorya niya sa mga kanang apektado sa bagyo kining mga empleyado sa munisipyo og mga maestro og mga pulis og lain pa dihang government employees na sa Bantayan nga nagdawat og 15,000 og pesos nga sweldo kada buwan, 15,000 og sobra 15,000 or more no dili exempted sila sa maong assistance sa emergency shelter dili sa makadawat no mo nang iyahang na problemahan karon ug unsaon niya na pag sulbar no kay daghan ang apektado diha sa isla nga mga government employees.
no bahin di istorya sa Peter o nang ingong nako nimo nga kada diha mapolitika na diha ang sa DSWD na ang imong pangalan. Primero nga lista na imong pangalan. Ikaduha, ikatulo nga lista, sigihan lag review, sigihan nila og tanaw na wag tang ang imong ngalan sa listahan kay siguro na ilisan ang imong pangalan dito og lain na aron dili ka makadawat. So murag sa akong pagpanlantaw ani karon ang kanang listahan sa una katong tagaan og 5,000 og 10,000 murag dili na siguro maoy ilang basihan karon. Pamin na ko maghimo na sila panibag-o nga listahan sa ilang distribution karon o kinsa tagaan og 10,000 o kinsa tagaan lag 30,000. Sa ato pa kay gibura man ang ngalan, di na gid ko makadawat forever. So, tanawon nimo dito sa DSWD o sa guidelines o naabaka ma-appeal baka sa guidelines. So, imo nang i-insister. Wala man kay ang in-charge mangani, no? ang in-charge mangani ang gipangutana kay nangambot man sad niya nangutana pugo sa barangay captain, diyon pud among barangay captain nga. Apil man mo nga amo na manggi forward dito sa LGU. O unsang rason gani, mamangani og naminaw kan nga LGU is either o kung sa may hinungdan unsay rason pay bawon unta pugo aron dili ko gasig sige yaw nga mao na makanto gumikan sa wa man sad ko information o unsa inyong mga rason kay okay in the first place wa man gani sana lang gitawagan ang hawungalan o na wa kay labot kay di kakuan or what wa man basta ultimatum mo na gibura man ang hawungalan so mao na yung question sa DSWD sa regional office. Ngani ako mang istoryan po si Director Habagat on that particular kay unsa man ang signature sa DSWD ug sa barangay captain mo ready nagwaynada na kay di man murag iuno ug di man i-acknowledge ang signature sa nagrekomendar o sa naghahatag sa listahan. So Doy, hangyo po ninyo Peter Doy o sa unta makapangayo mo og kopya sa DSWD diha sa guidelines o unsay basihan o say base sa paghatag aning discipline og 30,000 aron inyong madugang pagsulti diha sa mga tao ba involved og ilaging madawat og 10 ba og 30 ba og unsa bay damage silang balay og guba bagid tanan ba ana. So para matabangan nato kanang mga naidaghan mga pangutana dira para maklaro naton o para nga may baw ang ginatong akto de last centavo mahatag na diha sa opisina sa mayor ang kanang 125 million wa gay mahabilin diha nga sobra sa iyang opisina mahatag gid tanan sa mga na biktima sa Yolanda. Ano, 125 million Sir Boy, on the record naman na, final na yun na. Oo, release na na, ade, na Peter. O, round of na pa na sobra. Kaya katong, primero ra ba nga gipanghatag Peter, na apatoy dawa sa emergency shelter assistance, doon na pato siya mga 6 or 7 million o wa ko kalimot, no, na para sa work assistance o job assistance o kinsay ila sa tong panagaan ang way mga trabaho o sweldo o pila ka adlaw ang ilang ipatrabaho. O dili lang to kay shelter tanan katong gipanghatag primero. Doon na to work assistance na separate. Mao nang karon nga ato gin na sila pangayuan o sa lista sa tanan o pila tanan ang gihatagaan, pila tanan ka gatos ang tagaan nila 30,000 o pila ka gatos ka mga resident ang ilang tagaan og 10,000 para pila na sayon ra magandang arithmetic addition ra man para ma-establishar na to pila total sa ilang nahatag. Kay kwarta na sa gobyerno nga dili na kwarta sa diin nagikan kwarta na sa gobyerno na i-account na to the last centavo. Pag sabi mga imigrason nila kaya kung kinsa ka itong i-evaluate ba or what nga nagpangutan na pa ba sila other information pertaining to my case ako mang ipaatubang yun ang naghatag og information sa ila nga dili mao kay mo file because sabi kay mura ba that's unfair already. Anya, mayon ta ba og gi-inform ko personally nga oy mao na oy kuan kugtong ayaw na lang pagdahom kay wa kay labot. Inana unta pero wa man totally nga wa may gisulti. Igo man lang ka sa kuan mo ato ang gud mo nang office dia sa DSWD o kita in charge dia. Kuman na aw nang gikay story ang in charge. Itudyo man nagis amot kay mga amot man kay to sa daw na inana.
Muna nga, di man pud ko mo I will not talk to them also nga inana lang istorya. Muna nga akong istorya gud kang Director Habagat, ang procedure nila pag-evaluate ang mga beneficiaries. Oh, so Peter, Dodoy, kamo na laanay mo explain pagdugang diha sa kanang sa guidelines o kanang amount karon nga 125 million. So naklaro na ginato na pagkakarong adlaw nga wa pa na diha sa munisipyo. Pero inikakuha nila ato na dihan tres apon, palo-apon ninyo o kanus naabot na ba, nakasa na inkas na ba, o kanus agad tay panghatag. Aron magbantay na kamo diha kay kwarta na ninyo. Kwarta na nato, no? Kita na kubaan diha og mga panimalay og mga dwellings og houses. Kay mao man ang purpose ana nga ihatag dito para assistance, emergency assistance, shelter assistance. So naamoy every right pangita og pangutana anang kwarta. Ayaw mo kahadlok, ayaw mo pagpangutana. Kay kwarta na sa Wala man, di man panuko basta kay gusto lang na kana gumikan sa ang funding magud ana that is national government. Mga anong magdadala nito. May unta og local funding di man. Di man. Okay. So, sige, request na ko. Ha? Okay. Okay, daghang kayo salamat sa inyo. Okay, mga higala, mga atong kukabildo sa hektagyod sa Metro Manila, mga higala. Og atong hibawan kung unsa gyud matuod nga ana-ana ang funding, ana-ana ang amount involved. Salamat ni Sir Boy sa iyang panahon nga gihatag kanato og manghinaot nga nasabtan sa atong mga kaigsunan ang buot ipasabot ni Sir Boy og ang iyang tumong mahatag og mahikong mahimo iyang gipahibaw nga sa dili na madugay ato nagyud madawat kanang atong dugay na kaayong gipaabot nga emergency shelter assistance. Og kining kabahin ni ining kausaban magisgot tagdo kay tungod sa guidelines nga migawas nga gipagawas sa DSWD nga katong mga magtutudlo ang atong mga pulis, ang atong mga municipal employee or matawag na to capital employee unsa ba diha sa atong mga syudad nga mo dun ko mudawat o nagdawat sila sweldo so hulan nga 15,000 pataas. So dili na sila covered, dili na sila makadawat sa gitawag nga emergency shelter assistance. Mao ni ang makausaban, so nagpasabot lang mo tong atong punto nga kung dunay kausaban, kung dunay guidelines nga migawas, nagpasabot lang nga mausab na usab ang ato data sa atong maghisgot tag payroll kay do naman ay payroll mo nang giusahay ang ipasangil nga wala pa mahuman ang payroll mag-ubra pay payroll kabahin ni ana. So karon kay nining si Manaha pwede namang gyud makuha og atong lauman siguro nga kung mahimo sunod semana bisan siguro mapupos pa ang semana to sa hangtod ba sa sunod Biyernes sigurado na nga uraga do na pud siguro ikalangay na pero sa kausaban sa dita basin mao ni puy hilang himuon nga rason para sa paglangay. So manghinaot tang dili na madugay. Sige, ato nang pabuton sunod semana Sir Peter nya katong imong kini kung doon naman gani kausaban atong hangyoon Sir Peter kung mahimo ibalik ang imongan sa listahan. Ug ang ako Sir Peter nga partially mahimo ng totally. Mading ka duha ka buklubing isang at patong sa akong balay niya, hurot tanan. Pero naata sa partially damaged. So kung doon ay mga kausaban punindot ni kung doon na ni kausaban sa mga data, so katong mga argabyado, katong mga dunay mga kuan ba nga naguba ang ilang balay, grabe gyud kaayo niya katoy noon ang wala maguba ilang balay, niya ibutang sila sa totally damaged. Ug mao ni siguro ang atong angay. Kung doon natay fairness nini ang atong LGO ilabi na sa atong local chief executive nga og iyang mahatag para sa katagbawan sa tanan isip lungsuranon labing maayo Sir Peter. Okay Kabdoy no. Akong pag-ausbon mga higala sa akong kaso sa wa man di man ko ingon og magguan gyud mamugos gyud or what. Ang pagkangan man gud nga na-inform man gud ko mga higala no labi na kung kinsa ko rin naminaw
na-inform man gud ko sa among BHW o sa among barangay captain si barangay captain Telma Cumpra nga naapil ako ngalan unta. Unya natinga ko kay pag istorya namo diri sa local units diri sa LGU ang in charge gud sa DSWD ingon mga tuaman didto pero inawa na imong ngalan kay gibura na daw. On what particular reason? Mara na yung pangutana. O mingon mo unay mga hinungdan, ay you should be honest also ha. Kay ngano, og naghatag man lang mo rason nga di mao ay makita sad ay inyong gipangita kay og mo report gani ang barangay captain og ang among BHW that is actual og final gyud na unta. Kadili kay sa LGU pagahimua og unsay inyong impormasyon nga nadawat nga pinagi nga gitagaan og bikel or what na wa makumasayod gyud og unsa unang tagay lang kog reason. What reason? Maura nganong tipamugos man og wa mo nakagusto nga hatagan anang tawhana. Mao na yung request o kinsa katong mismo labi na katong in charge diha sa munisipyo nga nas DSWD ako kang giawhag nga tagay gug maayong rason. Okay, so muna mga higala kay inunta hapit naman gyud ang atong oras. Og happy fiesta di ay diha sa sitio kanang sa Mansilang. Ka sitio sana diha kanang banda Padong sitio Banilad kanin yung tanan diha kalimutan ta no ka karon kapistahan ni nagtawag nga Candelaria. Oh, so sa nag-birthday karon sa mga kandi. Si Lola Kandi, si Tia Kandi, si Manang Kandi. So kanin yung tanan happy birthday mga kandi. Candelaria karon Sir Peter. So happy fiesta sitio Banilad, sitio Banilad, Barangay Mansilang. Okay, wala man kita oras mga higala. Again, this is your host. Salamat sa iyong pagpaminaw. This is your host, Peter Piper Uban. O kaninyong higala, si Dudu Iscaro, moingon kaninyo og maayong udto og daghang salamat kaninyong tanan.